weeks. 2 weeks. Nina, napakatagal naman yata ng 2 linggo para sabihin mo lang doon na ikakasal na tayo. Oo nga, no, matagal nga ata yun. 1 buwan na lang kaya. Sumpo. Grabe ka. Pambihira ka naman, oh. Siyempre, pagkatapos ng board exams, gusto ko naman makasama yung mga magulang ko. Tsaka isa pa, imbitahin ko pa yung mga kaibigan ko, eh. Kumbidahin mo rin ba yung secret admirer mo? Sino? Si Baile. Ito talaga. Hindi, alam mo namang ayaw na ayaw ko yung ugali nun, eh. Alam mo, nagtataka ako sa'yo, eh. Ikaw nga itong maiiwan sa Maynila, eh. Baka mamaya dyan kung anong milagrong gagawin mo, ha? Nire-reverse psychology mo lang ata ako, eh. Nagsiselos ka. Hindi, ayaw! Nagsiselos ka. Napakasilosa mo. Uy, ikaw nga dyan, nung umpisa, eh. Starlight, star bright, first star I see tonight. Wish I may, wish I might, have my wish I wish tonight.
Hello, ma'am? Yeah. Sorry, hindi na ako nagdaan sa inyo eh. Paalis na ako eh. Wala pa nga akong tulog eh. Kagagaling ko na ng ospital. Oh, kaya ka magmaneho. Well, I have to go and follow her. It's been 3 weeks and wala akong surat at tagap galing sa kanya. Nitawag, wala eh. Yeah, well, whatever reasons are, they better be good. Nervous na nga ako eh. Ma'am, I'm a doctor, remember? Oh, of course, may bottled water ako. Yeah, sige ma, paalis na ako eh. I have to go. Sige, bye. I love you. Si Daddy rin. Bye. Magandang umaga ho. Magtatanong lang ho. Kilala niyo ba yung pamilyang Galang? Kaibigan ako ni Mina, yung anak nilang bagong doktora. Gagaling lang sa bahay nila eh, wala naman tao ron. Taga saan ka ba? Taga Maynila ho. Hindi ko sila kilala. Salamat ho. Salamat. Magandang hapon ho. Pwede magtanong. Kaibigan ako ni Mila Galang. Alam niyo pa kung nasan yung pamilya nila? Kasi nagpunta ako sa... Bumalik ka sa Maynila, mabubulok ka lang dito.
opisina ni Mayor? Boss, pwede magtanong. Nasaan ang opisina ni Mayor? Patay na si Mayor Balbuena, Dr. Portillo. Kasama siyang napatay ng mga rebelde. At ako na ang bagong mayor dito. Mga rebelde. Anong... Nilusob ng mga rebelde ang buong bayan. At pinagpapatay ang mga tao. Ba't walang balita sa TV o sa dyaryo man lang? Nasaan ang mga military? Hindi nakarating kaagad ang mga military. Kami mismo ang nagtanggol sa aming sarili. Captain Ernesto Baile, Chief of Police po ng Santa Fe. Mabuti't ligtas kayo sa inyong biyahe paparito. Dr. Christopher Santillan. Kaibigan ako ni Mina. Kasama ko siya sa ospital. Taga Maynila ako. Balita ko nga, hinahanap mo raw si Mina. Bilis yatang kumalat ang balita rito. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang kanyang nobyo. Magpapakasal kami sa susunod na buwan. Kaya siya umuwi rito para magpaalam, pero hindi na siya bumalik eh. Mabuti pa sa loob na tayo mag-usap. Pumasok kayo sa loob. Opo kayo. I'm sorry, Doc. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin makita si Mina. Matagal na namin siyang hinanap. Nakatakas siya. Nakatakas? Anong ibig mong sabihin? Nahuli siya? Nanglusubin ng mga rebelde ang buong bayan. Kasama si Mina sa mga nakatakas. Pero ang mga magulang niya Ang mga magulang ni Mina ay ligtas. Sa palagay ko, hindi pababayaan ni Mina ang kanyang mga magulang. Doktor, delikado ngayon ang bayang ito. Sa palagay ko, mas mabuti pang ipaubaya niyo sa amin ang paghahanap kay Mina. Maraming salamat, Captain. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya makita. Huwag kayong mag-alala, Doc. Buhay si Mina. Ligtas siya. Nandito lang siya sa bayan. Parang siguradong sigurado ka. Malaki ang bayan namin, Doc. At napakalawak ang aming kagubatan. Maaari siya magtago kahit saan. Sa gubat? Hindi ba doon ang kampo ng mga rebelde? Eh, ba't doon magtatago si Mina? At saka kailan pa darating ang military? Mga military ay hindi na kailangan, Doc. Secured na ang bayan. Wala nang mga rebelde. Sinisiguro lang namin na wala nang ibang mga kasamahan nila ang sumunod pa rito. Pero malabo nang mangyari yun. Asahan mo rin, Dr. Santillan. Natutulungan ka namin sa gagawin mong paghahanap kay Mina.
po. Tao po. Isang tanong, isang sagot. Bakit kayo nakabuntot sa akin? Pinababantayan mo kayo sa amin ni Kapitan Bali. Baka raw mapahama kayo sa mga pupuntahan nyo. Pwes, sabihin mo kay Kapitan Baile na iilang ako kapag binabantayan ako ng mga tao nagtatago at may mga armas pa. Sabihin mo rin sa kanya kaya kong alagaan ang sarili ko. Naintindihan mo? Sorry ho, Dok. Hayaan nyo. Makakarating sa kanya. Ay tinatago kayo sa akin. Alam ko. Nararamdaman ko. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yon. Pero malalaman ko rin yon. At malalaman ko rin ang totoo. Ito lang kayo. Huwag kayong tatalikod, ha? Isang simpleng doktor na isahan kayo! Mayor, may gutom na po siya sa pangyayari. Kaya naisahan kami. Naisahan kayo! Dahil mga kayo! Lalong-lalo ka na sa reto! Bakit pa hindi pa natin dali ng doktor na yan sa katakumba? Kung may alabas ka, nanganganib na tayo! Cinco, wala pang nanganganib. Walang alam ang doktor. Kailangan ko ng konting panahon. Anong panahon? Bakit ba? At kung may plano ka man, bakit ikaw lang ang nakakaalam? Ako ang sugo ng Panginoon mo. Naintindihan mo, Cinco? Galing sa katakumba ang tao. Purahin ang isip niya. Taong-tao ka pa, Cinco. Kulang ka sa pagganap. Tanggalan siya ng emosyon. Hindi.
Tiran siya ng isa. Takot! Takot ang itira sa kanya. Magandang hapon po. Ako po si Dr. Chris Atilian. Taga Manila po ako. Kaibigan po ako ni Mina Galang. Mama, huwag po kayo matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Kausapin niyo ako. Alam kong naririnig niyo ako. Hinahanap ko po si Mina Galang. Tulungan niyo naman po ako, Mama. Mama, tulungan niyo po ako! Mama! Mama, tulungan niyo po ako! Mama! Ako si Dr. Santillan, yung taga Maynila. Gusto ko sanang kausapin si Kapitan Baile. Wala siya sa opisina niya. Nasaan siya? Hindi ko alam. Sa bahay ba niya? Eh si Mayor? Nasaan si Mayor?
Mga kapatid, ito isang gabi ng pag-aalay. May bago tayong kasama. Huwag ka na pumalag. Mama ka na. Huwag na kayo sa akin. Huwag. Aldo, magaling ka magtago. Pero natitiyak ko ngayong matutuwa ka. Ngayong magiging kasama ka na namin. Panginoon! Isang pag-aalay! Huwag na kayo sa akin. Huwag po. Good evening mo, Dr. Santillan. Ano punta nyo? Good evening sa inyo, Kabo. May emergency lang ako sa Maynila eh. Kailangan ko muna umuwi. Alam ba ni Kapitan Bali ang lakad mo? Yun ang problema eh. Kaninang umaga ko pa hinahanap si Kapitan Baile. Palagay ko, kaya natin buhatin yung mga kahoy na yan eh. Kaya ho. Pero hindi ko kayo pwedeng umalis nang di ko alam ni Kapitan. Ganun ba? Mabuti na yung sigurado. No? Sige. Pasensya na kayo sa istorbo ah. Sige, Dok. Salamat sa inyo. Doktor! Sino yan? Si Nicanor po ito, Doktor. Yung lalaki pong nakita niyo rin sa palayan. Ano kailangan nyo? Akala ko ba takot kayo sa tao? Doktor? Doktor, kailangan ko tulong niyo. Naapoy po ng lagnat ang asawa ko. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kayo lang makakatulong sa amin. Hindi ka na. Tapatin niyo ako. Ano ba nangyayari sa bayan ninyo? May hinahanap kong tao. Walang may gusto magbigay ng impormasyon. Gusto kong lumabas dito. Ayaw ako palabasin. Tapatin niyo ako. Ano ba nangyayari dito? Doktor, malalaman niyo po lahat yan, pero mas kailangan kayo ng asawa ko ngayon. Kailangan magamot siya. Hindi ko po alam ang gagawin sa kanya. Sa kanya na po malalaman kung ano talagang nangyayari sa bayan to. Sumama po kayo sa akin, Dok. Parang yun akong awa. Doktor. Mang Nicanor, kailan pa to? Kagabi pa ho yan, Doktor. Masyadong mataas ang lagnat niya. Wala akong dalang gamot. Kailangan dalhin natin siya sa ospital para hindi lalala yung sakit niya. Doktor, wala akong pag-asang madala natin yun sa ospital. Wala akong nakalalabas ng buhay sa bayan ito. Lalo na ho sa mga kagaya naming matatanda. Mang Nicanor, ikwento mo ang lahat sa akin kung anong nangyayari sa bayan ninyo.
Gulong-gulo na ako. Nawalang nobya ko. May nakita kong pangyayaring hindi ko maintindihan sa sementeryo. Tapos kayo tinakbuhan niyo ko. Doktor, alam ko naman ho lahat ng nangyayari sa inyo eh. Mula ho nang dumating kayo rito, pati ho yung mga pagsisinungaling sa inyo ni Impactong si Bailey at ng mga liporis niya. Tama ang kutob ko. Una muna, Doktor. Huwag kayong mag-alala. Buhay si Mina. At alam ko kung nasaan siya. Mang Nicanor, nasaan siya? Kailangan ko siya makita. Mga tauhan niya ni Captain Bailey. Sinisiguro nila kung naroon ka sa bahay. Pero mabuti pa dumito na muna kayo, Doktor. Ligtas kayo rin sa bahay nito. Matitignan niyo pa ang kalagayan ng asawa ko, si Leonora. Doktor, kumusta na po ang asawa ko? Mataas pa rin ang laglag eh. Ano po ang gagawin natin, Doktor? Kailangan natin ng gamot. Dr. Santillan, pinapatawag ho kayo ni Kapitan Bailey sa kanyang opisina. At humingi siya ng dispensa dahil hindi kayo nakausap kagabi. Meron daw kayong emergency at gusto niyang umuwi ng Maynila. Sana. Kaya lang, hindi na muna siguro luluwas ng Maynila. Anak ko! Leonora! Leonora! Nahibang ka na ba dito? Teka! Sarento! Pasensya na ho kayo, Sarento. Doon kayo! Nakikilos sa masama! Tumayo ka dyan! Tusang tiyan! Tayo! Pasensya na. Leonora! Tumayo ka dyan! Makatakilan dyan! Sila ba ang mga rebeldeng sinasabi niyo? Ha? Sila ba? Sila bang lumusob ng bayan? At papatayin niyo sila nang walang kalaban-laban? Kung papatayin niyo sila, sige! Isama niyo na ako! Isama niyo na ako! Dr. Santillan, inutusan kami ni Kapitan Bailey para tayo sa munisipyo. Sabihin mo kay Kapitan Bailey, pupunta ako doon. Sige, umalis na kayo. Susunod ako. Sabihin mo kay Kapitan Bailey, susunod ako pagkatapos kong gamutin ang nanay mo. Tayo na. Tayo na. Minahulog kayo. Sana anak ko! Halika, Nora. Sino
ka! Ikaw ang kasama ni Baileno! Leonora, hindi. Ayaw ko buha sa anak ko! Leonora! Si Dr. Santillan yan! Siyang gumagamot sa'yo! Doktor, pasensya na. Siguro kung hindi nyo kami pinagtanggol, di kayo matadamay. Ganyan po yun, Mang Nicanor. May kailangan sila sa akin. Pero hindi ko alam kung ano. Pero sigurado ako, sa ngayon, hindi pa nila ako pwedeng patayin. Pero babalikan nila kami dito. Papatayin nila kami. Lola, magpahinga muna ako kayo. Hoy! Kasama ka ni Baileno! Ha? Doktor, hindi! Kasama ka ni Baileno! Kilala ko yan, si Boyong yan! Uminahon ka, Doktor! Boyong! Ano nangyari? Binasak na inyo ng mga tao ni Kapitan Bailey ang inyong sasakyan! At katunayan, ito na lamang natitira sa mga gamit mo! Doktor, Ano mga kasama siya gamot? ni Mina. Si Mina? Nasaan si Mina? Nasaan si Mina? Nakapunta tayo! Bilis! Dr. Santillan? Dr. Santillan? Narito ako sila! Dr. Santillan, narito na ako sila. Pasok kayo, pasok. Pasok! Hindi! Doon! Miss? Mina! Ano nangyari sa'yo? Hinihintay ako ni Nainay. Dahil nangako akong darating po. Excited kasi akong sabihin sa kanila ang tungkol sa kasal natin eh. Gabing-gabi na nang nakarating ako sa Santa Fe. Chris, doon lang ako nakaramdam ng matinding takot.
Inay! Inay! Tawan niyo ako! Anong nangyayari dito, Bale? Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Matanda na ang mga magulang mo. Panahon na para magpahinga sila. Ikaw ang pumatay sa kanila! Kung gusto ikukunin ang pagkababae mo, magagawa ko. Pero ipinangako ko sa Panginoon ko na ang babaeng pakakasalan ko, ihahandog ko muna sa kanya. Halimaw ka! Basta! Halimaw! Yan ang gusto ko sa babae, matapang. Marami tayong gagawin. Malayong mararating natin kung kasama kita. Bitawan mo ko! Hindi ako sa'yo sasama! Chris, ang nakita mong ilaw sa sementeryo ay ang kinikilala nilang Panginoon. At si Baile ang high priest nila. Si Mayor 5. Si Mayor 5 ay tauhan lamang ni Baile. Dati siyang bise ni Balbuena. At nang dumating mga otoridad, kailangang may ipakilala silang leader. At siyang iniharap nila. Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon nila? Paano nila naging kampo ng mga tao? Bakit wala akong nakita mga bata? Mga matatanda? Terribleng mind control ang pinapairal ng Panginoon nila. Kaya niyang magparamdam ng hirap, ng saya, at kung ano-ano pa. Ang gusto yata niya ay magkaroon ng isang samahan ng mga sundalo. Yung lahat malalakas, walang mahihina, walang matanda, walang bata. Kapatid ako ni Isin. Kaibigan ni Mina. Ako naging kampunan nila. Tumakas ka? Paano nangyari? Dinampot ako ng grupo. Noon, hindi ko kayang labanan ng kapangyarihan ni Kapitan Bailey. Nang makalaya ako, unti-unti nawala yung control sa utak ko. Hanggang sa hindi na ako nakaramdam ng sakit. Kung hindi ko gagawin ang gusto nila. Chris, ganun kalakas ang kapangyarihan niya. Kailangan bumalik at bumalik ka sa sementeryo para magkaroon ka ulit ng kapangyarihan. Dahil pag hindi ka bumalik sa sementeryo, ang mangyayari, mawawalan ka ng lakas. Kaya't patuloy ang pagbalik ng mga tao doon. Anong gagawin natin? Kailangan humanap tayo ng paraan upang sagupain ang kapangyarihang yon. Unang-una, pupuntahan ko si Baile sa munisipyo. Pero kailangan iligtas muna natin sa panganib si Mang Nicanor at si Aling Leonora. Kayo, kailangan umalis kayo dito. Babalik ang mga pulis. Mang Kanor, kailangan po natin ng tulong. Mina, wala tayong pag-asang makakuha ng tulong sa labas. Sa nangyayari ngayon, kailangan tayong umisip ng paraan para labanan sila. Kung ilaw ang nagdadala ng kapangyarihan nila, kailangan gumamit tayo ng
panangga sa ilaw na yun. Magandang hapon, Kapitan Baile. Mukhang kumpleto yata kayo ngayon. Naririto lahat ng mga tauhan mo. Hindi. Karamihan ng mga tauhan ko nasa sementeryo. Siya nga pala. Gusto kitang pasalamatan. Para saan? Alam kong nakipag-usap ka na kay Mina at 10 ng mga kasamahan niya. Kaya huwag ka na magmaang-maangan pa. Nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil nahuli ko na si Mina, 10 ng mga kasamahan niya. Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Pulis ka talaga, Baile. Ang husay mo mang bluff! Hindi. Hindi ako nang babla, Dok. Pinangangako ko sa'yo. Mula sa oras na ito, pawang katotohanan lang ang sasabihin ko sa'yo. Dahil sa'yo, nahuli ko ang lahat ng nakawala sa akin. Ikaw ang naging susi sa matagal ko ng problema. Dok, karamihan sa mga kasamahan ni Mina ay nasa sementeryo na. Anong mapapala mo rito, Baile? Kapangyarihan? Kayamanan? Hindi, Dok. Ginagawa ko ito para sa atin lahat. Para sa sangkatauhan sa mundong ito. Dito sa Santa Fe, mag-uumpisa ang pagtubos sa kahirapan ng sangkatauhan. Mawawala na ang kahirapan, ang pagkagutom, ang sakit, ang bangayan ng pagkakagulo-gulo ng mga tao na humahantong sa digmaan. Mawawala na. Diyos lang ang makakaganap ng lahat ng yan, Baile. Dok, walang Diyos. Walang demonyo. Walang impyerno. At walang langit at mga anghel. Binobola ka lang ng mga propetang nagsalita sa Biblia. Pawang kasinungalingan yon. At itong pinakamaganda sa lahat. Ito ang lihim na nakatago na ngayon lang malalaman. Wala ring kamatayan. Nasisiraan ka na, Baile. Naaawa ako sa'yo. Hindi, Dok. Ikaw ang dapat kong kaawaan at mga taong hindi nakakaalam sa mga katotohanan. Tatanungin kita, Baile. Bakit mo pinipilit lahat ng taong sumanib sa pangkat mo? Hinuhuli mo sila at lahat ng ayaw, pinagpapapatay mo. Hindi totoo yan. Yung lumalaban lang sa akin ang pinapatay ko. Pero, pansamantala lang yun. Bakit kailangan patayin lahat ng mga matatanda, mga bata? Sagutin mo ako! Dok! Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay na walang hanggan. Hindi uobra dito ang matatanda. Dahil karamihan sa kanila, may karamdaman na. Hindi yan pwede sa buhay na immortal. At ang mga bata naman, hindi rin po pwede. Isipin mo, halimbawa, bata kang paslit. Ang lagay ba naman, habang buhay ka, ganyan ka na lang, paslit, bata? Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay na walang hanggan. Immortal ang lahat ng tao. Walang gutom, walang sakit. Maligaya tayong lahat, wala nang problema. Yan ang pinag-uusapan natin.
At sinong maghahandog ng lahat ng ito para sa mga tao? Ikaw? Hindi. Hindi, Doc. Hindi ako. Kundi isang katangi-tanging kaibigan na nagmumula pa sa bituin. Siya ang tunay na manunubos. Hindi ang kung sino-sino nagsasasalita-salita siya raw ang manunubos, samantalang na hindi makaalis sa pagkakapako sa krus! Nababaliw ka na, Baile! Dok, lahat ng mga kasamahan mo at ni Mina nasa sementeryo na. Ikaw na lang ang hinihintay para makumpleto ang lahat. Hindi! Pakialamero ka talaga! Kailangan natin ng doktor para umopera ng utak ng tao! Kaya mo ba yon? Sinisira mo ang plano ng Panginoon natin! Talagang hindi ka maasahan! Wag! 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 Susundin kita! Lahat ng iutos mo, susundin ko! Wag! 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 Dali siya! Saan ako nadali? Ang gagawin ka sa akin! Wag! Doktor! Doktor Santillan! Doktor! Hindi na ba natigil ang patayan dito? Doktor! Humihinga pa siya, Leonora. Doktor! Doktor Santillan! Dok! Dok! Ay, salamat sa Diyos, Doktor Santillan. Buhay siya. Mang Nicanor! Aling Leonora! Akala ko patay na ako. Ba't kayo narito? Si Baile! Nasaan si Baile? Nakaalis na siya, Doktor. Nakita namin ni Leonora ang buong pangyayari. Nakatago kami dyan kanina. Pupunta sana kami sa sementeryo. Pero alam na namin nahuli na si Mina. Pero nandito si Baile. At nagtago kami. Kailangan masagip natin si Mina sa sementeryo. Kaya mo pa, Doktor? Sugat lang to. Baile, wag! Huwag niyo ako papagawin! Tumigil ka! Maawa ka, Baile! Bilisan niyo! Basta ako magpalit na sa'yo ako buhay! Wala mo ako sa Baile! Baile! Maawa ka, Baile! Siya ang ating pinakamaganda, pinakamagaling na bihag. Pagbabayaran mo lahat ng kasamaan mo, Baile! Kung sakali naman, kanino ako magbabayad? Ang lakas mong umasta. Isa ka lang namang alipin. Tingnan mo nga ako. Hindi lang ako babae, nakatali pa ako. Kahiya-hiya ka. Ang tapang mo. Bakit? Sa tingin mo ba may tutulong sa'yo? Ito masasabi ko sa'yo. Magiging ang kasanib namin. At ako ang... Ikaw ay isang alipin ng Panginoon nyo! Hindi ka leader, hindi ka presidente!
Hindi ikaw ang namumuno sa samahang ito! Isa kang kampo ni Satanas! Pakawalan mo ako dito! Mina, nasa harap ka ng aming Panginoon. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako dito, Bailey! Hindi ka malakaligtas dito! Walang iya ka! Papahamak ka dyan. Wala akong magagawa. Kailangan mailigtas ko si Mina. Pero doktor ka bata, yan ang pupuntahan mo. Mamamatay tayong lahat kung hindi ko sisiguraduhin ang ating kaligtasan. Diyan kayo. Sundan natin si Dr. Santilla. Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang babaeng ito. Oh, Doc. Buhay ka pa. Sinong demonyo ang tinawag mo? Baile, pumunta ako rito para sumama sa inyong pangkat. Ako at si Mina. Mabuti naman at nabuksan ang iyong isipan. Tinatanggap ka ng samahan. Halika. Ihaharap kita sa ating Panginoon. Akala mo ba maluloko mo ko? Dumarating ka pa lang. Bistado ko ng kulay mo. Mina! Mina! Mina!
Anak po, bakit? Hindi ko akalain. Nakapalibot pala sa atin ang kasamaan. Hindi mo alam kung saan-saan ang gagaling. Chris, nandito talaga sa mundong kasamaan. Pero nandito rin ang kabutihan. Sa tuwing makakalimot tayo sa Diyos, minibigyan natin ang puwang kasalanan sa puso natin. Pero sa bandang huli, kabutihan pa rin ang nagwawagi.